Ay, nako. Busog na ako. Pwede bang tomorrow na lang tayo mag-podcast? Tulugan na, no? Nauna kain before mag-podcast. Welcome sa episode 4 ng Nice Set Podcast with me, General, JC, Arden Formento, and nagbabalik ulit si Trupa. 100 digit, si Marcos. Ay, nako. Ay, ito, hindi sponsored pero thank you sa Angel's Pizza. And kasi Olmeca na naman. Thank you sa'yo. Thank you na naman. Hindi namin naubos eh. Hindi naubos. Thank you. Kasi galing pa to sa Parallel Dimension. So, Correct. So, kay Paolo Mer, shout out. Thank you. Thank you sa inyo. Actually, meron pa yung ininom natin na Shivas. Oo. Galing din sa kanila yan. Correct. Nagtanong sa sila eh. Pag biyaya, huwag ka magtatanggi. Tama. Huwag ka magtatanggi. Okay. Nabusog ako. Pero hindi ka makahinga kasi nakaupo ka pa. So, ano bang magandang pag-usapan bukod sa napag-usapan natin? Ano yung napag-usapan natin ng episode 3? Una, yung paano siya nanalo sa Midnight Rebels. Pinag-usapan natin yung stems ba ay na-abuse at yung credibility ng press kits. Okay? So ngayon, manghuhula lang kami kung ano yung mga dapat pag-usapan. Tanungin natin kamusta na yung pakiramdam ni Marcos. Ni Marcos Benedict, no? Kamusta na ba talaga siya? After 1 year. After 1 year. Bossing! Ba't di naman nila? Shoutout sa'yo. Hindi, teka lang. Ano ba yung kinakamusta natin? Hindi naman nila alam eh. Tama. Buhay, yung buhay. After, ano ba nangyari nung nakalipas ng isang taon? Wala naman nila alam eh. Ang bait niya kay Marcos, yung sa akin, bully ah. Ang bait niya kay Marcos, pre ah. Diba? Diba? 500 ko. Pampasalba. Hindi naman alam yung konteksto. Anyway, balik tayo sa buhay ni Marcos. Oo nga. Ano ba? Okay na ba? Okay na. All goods. Napapanood nyo to, di ba? Bossing! Most likely. Napapanood nyo. Nagkakarat lang ako sa social media. Kung saan sa ako pinopost. May closure ba? May closure. Oh, meron. Yun. Buti pa siya. Anong klase closure ba? Buti pa siya. Lipat sa akin bigla. Ayos ah. So nga, balik nga tayo dun sa pinag-usapan natin DJ content. Yung totoong topic. Baka mag-slant ulit. Baka mamaya lumis na naman tayo. Masyado na tayo malayo. Pag-usapan natin yung mga latest gadgets. PS5 technologies sa PS5? May PS6 na nga narating. PS8. Pero yung PS5 parang ilang years na yun? 5 years ago na ata. 6 ata. Tagal na, no? Parang Nag-ano sila ngayon, focus sa handheld. Oo. Even Xbox. yung Xbox. parang yung nako-connect yung PS5 mo. yung PS sa ano. Pero yung PS5, PS Portal. Pero kasi, pangit yun. kailangan mo ng internet connection. Hindi siya Ngayon, kailangan, lang siya, controller lang siya ng PS5. Hindi siya. So kailangan nandun pa rin yung PS5. Kailangan nakabukas yung PS5 mo sa bahay. Hindi walang kwenta. Correct. Parang nag-switch. Hindi siya parang Steam na nandun yung laro mo. Parang hindi siya standalone. Oo. Tsaka Pero Xbox meron. Tsaka kailangan mo ng malakas ang internet connection. Ayan guys, nagiging tech review na tayo. Hindi na to DJ. Kasi speaking of, pag-uusapan din kasi natin yung, di naman bukod sa values ng pagiging DJ. Pag-uusapan din natin yung mga latest tech equipment. Latest tech. At naiintriga ako, alam ko meron kayong mga wireless headphones. Wala ako nun. AirPods lang. Sound trip. Wireless earphones. Bluetooth earphone. Pero kasi, wireless headphones for DJing, yun yung kayo ba bago. yung mga nakapag-try na ng mga ganyan? Hindi pa. Parang it's becoming a thing nowadays. Lalo na yung dalawa lang naman ang parang legit ngayon na wireless na DJing headphones. Skull Candy. Meron mas pre nung panahon yun. Skull Candy. Lumabas yung edad. Nasaktan nun. Nakakami dun Skull Candy ba? Gago, solid Skull Candy. Solid din naman. Sabi siya Ang TM82 wireless, tama ba ako doon? At yung Alpha Theta, also those Pioneer DJ, pero sa Alpha Theta na siya. Alpha Theta HDJ
F10PX. Haba ng pangalan. Hirap pa ako natandaan. Pero HDJ pa din. HDJ pa din, pero F10. Oo. Wala akong alam na sa Metro Manila, pero ang alam ko yung kapatid ni Kyle Banag. Meron, Si si RB. Oo. Nakabili ng Alphateta HDJ F10PX. Siguro TX means transmitter. Kasi wireless na. Oo, wireless. Pwede siyang wire, pwede siyang transmitter. Wireless. Okay. Siyempre, ang alam natin, ang pinaka-concern natin pagdating sa wireless ay latency. Diba? Yes. Napapansin niyo yan, AirPods, o ako, dami kong wireless headphones. Pahingi ako. Sennheiser, Sony, you name it, meron ako niyan. Pero, meron pa rin problem sa latency. Hindi man super late, siyempre may mga millisecond pa rin na delay. But still, latency pa rin yun, di ba? Hindi na lang halata. Depende yan sa pag-pick up ng tenga mo or something. Malaki effect nun. Oo, Lalo pag nagro-routine ka. Oo, totoo. Ngayon kasi, ito ay may mga lumabas na talaga na solely for DJing. So, may mga reviews na halos hindi mo na maramdaman or yung latency. Which means let's say parang on the dot na talaga siya sa mixing. Kayo ba, if kung bibigyan kayo ng pagkakataon na may pera kayo, bibigyan nyo ba siya ng pagkakataon na mag-try any of these two? Oo naman. Pwede, no? Hindi, ako pa-testing muna. Kasi ang gagandahan lang kasi doon. Pero muna ako isang buwan. Kasi ang gagandahan doon, since wireless, wala nang cable. Isa-isa. Diba? Pwede yun habang umihi ka, no? Naririnig mo. Narinig ko yung ganda. Diba? Tapos yung parang, I'm not sure, pero meron pa rin nakakabit sa headphone ng mixer. Yung parang transceiver. Para mas Ano ba? Receiver? Diba ang transmitter is ito na yun? Hindi. Pag kailangan mo Ito ng receiver. ang tawag sa mic na transmitter, diba? Hindi ko alam eh. Tapos ito receiver. Yun, parang receiver. Whatever, kung anong man tawag doon. Pero meron pa rin kinakabit doon sa mixer. Totoo. So, yung sa case ng III, parang may box siya, parang black box. Tapos may wire na ikakabit. Si Gino, alam ko meron. Si Bossing. Meron. Bossing. Oo, Alam lang natin sa Alphateta, si RB. I don't know, parang siguro, no? Parang mahal lang kasi yun ang problema. I'm not sure, no? Pero kayo mag-convert, $389 US dollars. Mga ano yun, 2 million. Parang bumili sa sakit. Sobrang mahal. Pero mahal siya para sa headphones. Pero mahal. Mahal. Sabihin na nating malaking range to between 25 to 30. Mga something. Ano ba? Mga ganun. Search na. Ano ba? Kasi 1,000 USD around 50K. Sabihin nating $390 dollars to PHP. Mga 22,000. Di bumili ka ng Flex 4. Parang bumili controller. Parang bumili controller. So, mahal siya. Parang, I'm not sure kung may kasama pang taxes or shit. Pero I'm not sure. Pero, sabihin natin 22,000 plus charges. I think ngayon, for the price, hindi pa ganun ka-reasonable. Pero there will come a time na pag nag-progress yung technology natin, normal na yung ganung latest. Normal na, normal na yung ganung price. Kung ang question mo kanina is kung may pera naman kami, go yun. I would rock those headphones. The only reason naman kasi, kaya hindi ako nag-wireless, kasi latency talaga. Kung magsa-sound trip ka lang, di mo kailangan latency. Okay lang yun, AirPods, ganyan, or whatsoever. Pero pag nagro-routine ka, o kaya ikaw, baka nakatry ka na ng wireless tapos kumamot ka. Okay siya. Hindi mo siya masasabay. Hindi yung mga wireless na AirPods. Hindi mo siya masasabay. Kasi naka-built-in yung muscle memory mo na pag hinagod mo ng ganito, tutunog siya. So kapag na-late, mawawala ka sa bilang. Off rhythm ka nun bigla. Nasanay kasi tayo na on point. Wired pa din talaga ang pinaka-the best. Talagang physical connection talaga yun, di ba? Kumbaga, pagdating sa hi-fi, high fidelity, HD sound, iba pa rin talaga yung wired connection than dahil kumbaga parang napag-aralan ko din yan yung totoo bang nakakapag-receive ba talaga o nakakapag-produce ba ng HD high definition sound ang wireless? Hindi mo masabi kasi wala siyang physical connection Transmission pa lang siya through airwaves or some sort of Bluetooth technology. Kumbaga,
mukha pa rin siyang malinis, pero kung gusto mo talaga ng no fuzz, wala talagang walang ano ba tawag doon? Walang mga latency, noises or yung alam mo ng super linis, malakas ang volume niya, very dynamic. Lahat ng instrument maririnig mo yung separation. Siguro dati hindi pa siya kaya, pero ngayon may mga airdrop na tayo. Isipin mo nakakapagpasa ng 4K. Kaya na, oo. Kaya na. Ito, ang linaw na ito pag napunta sa DJI mo. I mean, ang ibig ko sabihin, hindi pa ganun pero close. Close na. Malapit na. Malapit na talaga. Malapit yan. And magiging normal yan. Oo. Ito kaya may mga ganito ng technology ngayon, wireless. Ngayon lang kasi ay pricey. Bago pa eh. Kasi bago technology. Pa. Kunti pa lang ang alam natin, parang bilang pangalan sa daliri. Kahit naman dati, magkano ang AirPods, sobrang mahal. Yun medyo. Parang dati nung lumabas yung AirPods, parang kahit nga Beats lang dati na wired. Ang mahal nun dati. Ngayon magkano lang yun. Magkano ba yun? Parang nauna yung mga ganon. Pero tandaan nyo, walang masyadong mga DJs, walang masyadong nag-in-ear monitors. Kasi mahal dati. Mahal. Ngayon, dahil sa mga tinatawag nilang Chi-Fi or sasabihin nilang Chinese Fidelity, yung mga like sa KZ, KZ headphones, QKC, Nyapi! ang daming lumabas, Lean Soul, ang daming lumabas na... Para sa mga sound performer, hindi talaga suitable ang wireless dati. Nung existing pa yung latency. Kasi kailangan talaga on the spot maririnig mo yun kung i-monitor mo siya. Totoo. Lahat talaga wired. Totoo. So kung magkakaroon ng ganun technology, okay siya. Lalo sa atin, ano ba, turntablist, umiikot-ikot ka, nagbabody movements. Body tricks. The reason kaya hindi ako nag-headset nun dati kasi nga, mabubulbul ako dun. Totoo, wired yun eh. Pero kung may ganun, sarap mag-body tricks sa walang latency. Totoo. Pero sa ganung price, para lang sa ganun. Sana rin yung kasi TF tumaas no pagkagaling. Tama. Actually. Kasi mahal na yung investment mo mahal na investment mo eh. Nakakaikot-ikot ka na matiwasay eh. Kaya na siya talaga. Kasi isipin nyo, face wireless na rin naman yun. Wireless na. Walang latency yun. Hindi nyo na maramdaman. Meron pa din, pero parang yung senses natin, hindi naman mapapansin. Hindi mo na mapapansin. Kumbaga, hindi na siya sa human senses na mapapansin mo yung delay. 0.00001. Parang sa mata natin. 'Di ba? Sabi nila, pag bumili ka ng monitor, kapag bumili ka ng monitor na sobrang overkill lang hertz. So parang basically parehas na lang. Parehas na lang makikita mo kunyari 240 hertz. Bumili ka pa ng mas mataas pa, like 300 o 400 hertz. Parang makikita mo sa mata mo, parang 240 hertz na lang. Kasi yun na lang yung kayang i-pick ng mata mo. Parang small percentage na lang ng mga taong may mga kakaibang mata. Kakaibang superpower. Totoo. O kaya sa tenga, hindi lahat nakakarinig ng much lower frequency. May mga gifted talagang tenga. And sabi nila, the more as we age, nagdi-diminish yung quality ng hearing natin. Kaya pala ako bingi. Ito kasi katangahan talaga. Katangahan na to eh. Kaya pansin nyo, hindi ako masyadong gumagamit na ng in-ear. Hindi na pre-na-trauma ako. Hindi ka bingi, tanga ka lang. Pero guys pinag-uusapan natin about sa siyempre mga DJs, puhunan ang pandinig. Ingatan nyo. Ingatan nyo, huwag nyo ko gayahin ha. Any headgear, headphone, or IEM pa man yan, either in-ear or over-the-ear, ano pa rin yan Check the volume. Check the volume. Check the volume. Check the level, mommy. Actually, kahit sobrang ingay sa bar, naglalagay ako ng in-ear kahit walang tumutunog. Protection. Para lang protection. Yung mga iba, earplug. Nag-invest sa earplug. So, since naka-headphone ka naman, ginagawa nila earplug. Nag-invest ako sa Big Fert na earplug. Yung nga lang kasi, kasing construction worker pag yung mga naggaganon yung okay na yun kaysa nasa bar ka tapos naka-headset ka. Mamili ka na lang, di ba? Asarin kang construction worker o asarin kang tenga mo. Pero yun, forever kang mako-compromise doon sa pag gusto nyo with style, yung IEM nyo ilagay nyo. Lagay mo lang.
Kuwari, ayaw mo yung tugtog ng DJ. Headset ka na. Headset ka. Yun ang maganda, no? Headset ka lang. Hindi ka nang gugulo. Yari, mo, tanggalin mo na yung kable. Saksak mo na lang. Oo. Meron ka ng earpods. Sabagay, pwede. Yung mga kasi case. kung mag-headphone ka naman, pwede naman yun yung sa case. Pwede naman ma-enclose yun, lalo kung malaki headphone mo. Pero sa mga katulad namin mga nakaset Sennheiser H25, malabo yun. Malabo, Pero ganun na ako dati pa, siguro, kahit nung producer days, sobrang siguro trauma na ayoko talagang magkaroon ng hearing loss. Kasi normal talaga siya, lalo sa mga producers na nagko-concert. Ganun. So, maingat na talaga ako dati. Swerte na lang. Alam ko na, tanong pa ako ni Nadine. Ba't lagi ko may headset? Ayun, kasi nga, kapag ka nasa gig ako, nakikinig ako sa iba, pinoprotectionan ko talaga yung tenga ko. Ganyan. Yun ang kailangan nyo mukha kami nagpapatawa pero totoo yan. Ito yun. Totoo yan. Totoo. Hindi ko alam paano nagagawa nito yung sa, naalala mo yung sa, tayo? Katipunan? Alin? Ang lakas ng, nun. 225? Hindi. Tipol. Ang lakas nun, yung tipol nun. Kasi wala na akong marinig nun. Ako, paano mag-beat match? Hindi, paano mo nawi-withstand yung ganung volume? Oo, ng matagal. Hindi, bingi lang talaga. Bingi na ako. Bingi na. Yun ang yun yung parang... Hindi, tsaka minsan kahit wala akong naririnig, pero kahit mahina na pandinig ko, may screen naman. Tsaka yung ito pa. Hindi ka na nag-i-headphones. Hindi rin man eh. Dito na required din talaga yung headphones, earphones. Na-weirdan yung iba sa akin. Ayoko nang may monitors kapag sa DJ set ko. Kasi nasanay, meron mga DJs na nasanay talaga na walang monitors. Oo, totoo. May mga ibang DJs naman din na doon talaga magkakaroon ng clash yan eh. Kunyari, pumunta ka sa isang bar or club. Wala ka na magagawa pag sa club kasi may mga... standard yun. Standard yun. Ngayon, okay naman yun. Pwede naman yung pahinaan. Hindi, pwede naman, siya naman din may control nun eh. Oo, nga lang kasi parang mga ibang DJs na sanay doon, mawiwirduan sa'yo. Parang ba't wala ka monitor? Wala ka monitor. Dapat meron ka dapat. Parang... Ang gusto ko monitor talaga. Sarili ko. May mga ganon, guys. May mga ganon. May mga DJs na hindi sanay talaga sa may mga katabing monitors, may mga DJs na nasanay doon. Wala, parang mas natitimpla ko siya eh. Mas naririnig ko yung high end. Mo yung kick snare, diba? Mas kabisado mo yung frequency ng headphones mo kaysa yung iba-iba na monitor sa iba't ibang bar. Gets nyo? Tama. So, ganun siya. Kaya sa akin, mas nag-i-stick ako dun. Parang nakaka-intimidate yung ang lawak ng sound sa gilid. Minsan monitor sobrang ma-bass. Sobrang tinis. May mga iba gusto talaga malakas ang monitors. Yun nga. Kaya din ako nagtataka. Para sa mga music fest. Music fest. Dalawang malaki. Gusto nila parang naka-headphones. Naka-headphones yung dalawang malaking speaker. Nararamdaman mo na sa mukha mo. Parang may parang iron. May sub ba? May sub ba? Parang may yayanigin ka talaga. Parang may iron dome. Parang hindi ka pwede makalagpas dun sa... Pag lumagpas ka, mayayanig ka din eh. So may mga ganun, depende lang talaga yan. At sa poblasyon, daming ganun. Depende. Ako ganun din ako kasi di naman ako club DJ. So, nasanay talaga ako na sarili. One-piece monitoring lang talaga. Yun lang yung pinakamaingay. Sanay ka sa isa? One-piece monitoring lang talaga. Ako dalawa. Hindi mo napapansin. Ako din. Dalawa sanay ako. One-piece. One-piece monitoring isa lang. Ako dalawa. Kaya minsan ganun lang ako. Isa lang talaga. Minsan na may meke lang ako, kunyari, alam ko yung ginagawa ko, isa lang yung nakaano. Peke lang yung pero dalawat sa ako, one-piece monitoring. Yan. Lagi yan. Lagi sa kasi para marinig, parang sa akin, para marinig ko agad yung yung lumalabas. Yung master. Master. Yun naman din yung reason ko. Ako hindi. Hindi sa akin kasi naka-on lang. Naka-on sa akin yung queuing ng yung tumut ng current song. Hindi, I mean, cue nga yun nasa headset mo. Pero yung, kaya hindi ka naglalagay sa kabilang tenga, para naririnig mo yung master. Hindi, mga iba kasi, doon na rin yung master. Doon na rin yung master. Kaya may option siya, May option siya, men. Kaya yun yung ginagawa. Ang style ko kasi, queuing muna. Once na settle ko na, ibabalik ulit yung cue button, yung cue knob, yung cue mix, sa master ulit. Ganun ulit. Para wala lang, sound trip lang ulit. Ngayon, ibabalik ko na naman ulit sa cue ulit, para mag-mix. Pero naka-cue lang. Cue lang. Tapos, kaya kailangan nyo ng boot? Basically. Pang-guide lang. Sa akin guide ko kaya ako dalawa. Kasi nga, naka-on na yung, nasa gitna yung ko eh. Master. Tapos doon ako nagmimix lahat. Pero preference lang siya din. Preference lang yun. May mga DJ mixers na pwedeng mono. Meron. Pwedeng stereo. Isa dito, yung sound mo, yung reference sound mo na,
yung kabila mo ay Q. Meron may ganun. Split Q. Split Q. So, sorry. Split Q pala. May mga certain DJ mixers po na may feature called split Q. Parang lahat ng DJ software meron. I-on mo lang siya. Ano siya? Sa mixer siya. Hindi, meron din doon, pero kailangan pa pindutin. Oo, pipindutin mo. May built-in sa mixer. Syempre, papakairam ko pa. Andyan na dapat sa yung ano. Anyway, preference lang din yun. So, about dun sa wireless DJ headphones, I think magiging a thing. Oo. Next big thing. Next big thing. Possible. Makikita niyo yung nagpa-piano. Parang yun yung magiging standard in the future. Kasi lalo eventually, na pag ng latency yun. Eventually kasi, with the advent of technology, kapag talagang lumaganap yan, eventually yung prices, bababa yan. So, mapupunta siya sa affordable price. Ngayon nga, hindi malabo na maraming other choices. Brands na mas mura. Oo, lalabas. Same quality. Ngayon nga may lumalabas na yun na, 'di ba, may Pioneer yung Pioneer HDJ-Q, BT, QBT. May ganun. Meron yes, meron. Search nyo na lang HDJ-Q, BT. Bluetooth. Pero hindi ko alam kung pwede for DJ yun. I think pero may Bluetooth. Siguro pang sound trip lang siya. Pero kung gusto mo ng DJ talaga, wired pa din. Alpha Theta. Ay. Pero okay yung ay. Parang dating nakikita ko yung brand na yan. As parang cheap headphones lang sila. Mahal, tol. Mukha lang yung pangalan lang niya yung... Baka ibang ay yung nakita mo. Baka ay. Ayun, guys. Mga ay yung nakita mo. Actually, may mga ay na cheaper. Pero wired yun. Wired nga. Hindi kahit yung mga wired na yung... Mahal pa rin yung wired na. Hindi pa rin siya... Nasa nasa 10K din. 10K pa. Iba nga yun. Ano ba yung nakita mo? 800? Mga lumang version. Yung matig na 35 sa monumento. Yung sa Changi. Yung ay kasi, sila yung parang AI nagbigay ng new meaning sa mga modular gears. Yes, okay. Diba? Ano natin, kami kasi mga Sennheiser boys kami. So, modular ba tawag? Kasi lahat, almost lahat replaceable. Para siyang Soul Republic. Soul Republic pero bago. Okay. Bago. Ako si B-mode na talaga ako. So, lahat. Headband na re-replace. Earpads na re-replace. Dapat naman. Wires na re-replace. Dapat lahat ganun Kasi old school na H25. So, talagang pahirapan ang replacement. I mean, yung yung process ng replacement, mahirap. Kailangan mo na... Actually, hindi lang screw yun. Allen Sabagay, okay na rin. Allen wrench pa nga ata yung Kasi dati parang... Gumagana pa yung mga drivers talaga lagi. Laging nasisira talaga. Headband. Bibili ka na ng bago. That's why, wala akong nakitang, or madalang, super rare lang yung mga cases na nasira yung headphone ng HC25. Matalino kasi. Alam mo, di ba? Flexible. Pag tinignan mo yung HC25, Sennheiser, parang laruan. Parang... Totoo ba ito? Pan-DJ ba talaga ito? Yun nga, di ba? Parang pero, nagtaka ako, super mabenta talaga siya. Ako, ever since na... Ang daming DJ, international DJs. Alam mo, yun yung gamit. Di ba, kaya naman ako naging fan ng HC25 at naging dream headphone ko siya ever since. Nakita ko siya kay Afrojack. Parang, ano yung headphone niya? Parang liit lang, no? Liit lang. Cute, no? Tapos parang stealthy vibe, ganyan. So, Sennheiser nga, HC25. Ang pinaka-first headphone ko was Sennheiser HD 202. Ito pa yung Y-split pa. Okay. Y-split pa na headphone. Papakita ko yan, ma'am. Ngayon na, papakita ko dyan sa screen. Anyway, comment down below kung bibigyan ka ng maraming pera, magka-try ka ba ng wireless DJ headphones? Or Alpha Theta or Pioneer. Choose your preference. Yes, para for the change. Ganda, testing nyo lahat. Testing nyo lahat. Wag ka muna kayong bumili, pa-testing muna isang buwan. Like ko sinasabi yan sa sinasabi sa mga ibang vlogs ko or sa mga ibang classmates ko.
always audition your ears. Palagi yan. Paano ako? Hindi kasi Bingi ako Kasi para pabango lang yan eh. Mahirap mag-blind buy. Men, legit. Mahirap. Paano yung titestingin ko? Bingi na nga ako. Kanan na lang, no? Wala ka na. Anyway, comment down below kung ikaw ba ready na for wireless DJ headphone revolution. Anyway, next topic tayo. Siyempre, lahat tayo may gig, no? Nowadays, Ako wala. nag-iiba yung shape. Baka meron kayo dyan. Ako wala. Baka meron kayo dyan, guys. Comment down below kung Thank sino you. meron. Bigyan nyo. Ako rin. Wala ako. Thank you. Kung may open slot lang naman, hindi naman ako namimilit. Parang kahapon lang, may nasa labas to. Anyway, parang through the years, merong nag-shape ng Di mo may sayaw pa yun? Si Danny Gulapa. Nag-shape talaga yung lugar kung saan ang hotspots ng party. Okay. Diba? That once upon a time, tumas mo na to. Ganun pa rin, malakas pa rin. Malakas pa rin. Pero yung mo yung parang talk of the town. Hindi, may new rising. Oo, may new rising. Then naging BGC, naging Pobla. And now, 'di ba? Kahit ilang taon naman na siya nagka-thrive. Nandun na siya. Pero parang parang pataas pa rin siya ng pataas in terms of popularity. Yung opportunity mas lalong pataas din. Parang dumadami pa nga yung mga bars and yung scene, no? Nightlife elements doon eh. At ang tinutukoy namin ay yung Katipunan. Katipunan sa QC. No? Katipunan Avenue. So, Katipunan. Yung mga tawag dyan. Kasi, university rin kasi. kasi parang university belt din yon. Sabayan na doon yung Ateneo, Arneo, tatlong school, Miriam, tsaka UP. Masarap mag-gig dyan. Masarap. Sa UP? Masarap mag-gig dyan, masarap. Sarap. Ayaw nga, no? Diba? Bakit? Masarap nga mag-gig doon. Ako nga eh. Ako nga yun eh. Kala ko yung episode 3 pinakamalala ako. Andiyan yung 2 AM ni Arden. Puro ka-cancel na. Andiyan yung 2 AM ni Arden. 2 AM secrets. I will never reveal. Order ako ng KFC. Sabi mo, tapos na yung Isasara na namin ito. May signing pa ako. Sir, order ako sarado na. Okay. Gago. Sabi niya, pero wasak na kasi kami talaga ni Arden nun. Mag-uumaga, alas 4 na ata. Ito hindi natin pwedeng ikwento talaga. Ito hindi talaga pwede. Yun yung mga, kumbaga sa naging born again siya. Secret. Doon ko nakita si Arden na gano'n. Naging born again. Malabas na kami. Sabi niya, pre, gugutom ka ba, pre? Sabi niya, tara, balik tayo. Sign in pa ako. Balik kami. Sarado na. Balik kami. Di, bababa na lang yung screen. Sasabihin niya pa yung nagbababa. Yeah, sign in pa ako. Ito, nabubuksan ko pa ulit lahat yung buong kitchen para sa'yo. Ito ang tanong. Gago ka ba? Parang walang manasakit sa walang ano yung tanong niya. Sarili lang iniisip. Ito kasi, nagmamagandang loob lang. Sabi niya kasi, nagugutom na ako kahit tayo. May sign pa. Nagpinapitan mo yung isa. Balik tayo. Meron pa ako sa akin. Kain tayo. Kita na yung Reyes, binababa. Gago. Sinigawan niya pa eh. Ate! Sabi ko, ano gusto mo, buksan niya pa yung kusina ulit. Naghuhugas na ng mga pinaglutuan. Hugas na ka mo. Sasara na nga lang eh. Pero isa sa best experience si JC sa akin yung pre. Yung sobrang lasing naming dalawa. Wala siyang trabaho nun. Kaka-quit niya lang. Kaka-resign ko lang. Tapos sabi niya sa akin, nag-chat siya, pre. Nakapasok mo ba lang sa DJ? Wala. Kapasok na lang sa DJ. Actually, wala akong idea na magdi-DJ ulit ako. Kumbaga, yun yung time na sobrang namumroblema ako nun na... Basta nag-resign lang kasi walang plano, walang kahit ano, walang ano. Tapos sabi niya, tara, dito natin pag-usapan yan. Sagot ko alak, sabi niya. Sagot ko talaga, pre. Pagdating niya pala, JC, dito ka sa tabi ko.
Dito siya sa tabi ko. Siguro. Kaya, kaya mo puro beer dito. Ilang bote ng ano yun. Tapos ng beer. May mga tropa akong pumunta, pre. Nagpabote. Puta, inom kami, shot kami, tigil parang putang. Ano bang kwento? Hindi, yun. Yun nga, nagpabote nga. Yun lang. Nagpabote. Next time. Nagpabote yun. Okay, podcast, guys. Nice set. Okay, Nice set, Arden. Aminin mo, ang galing ko noon, pre. Oo. Ang galing ko noon, par. Di, pero legit. Alam mo ba? Legit, pre. Tangina, niyanig ko sila One Direction, eh. Bang! Tangina, kakakulang na lang. Malaglag kami ni JC sa first floor. Hindi, yung umano talaga. Tipol. Puta, yung volume ko, yung trim ko, naka-redline. Pag-play ko, jeng. Tangina, yanigan, eh. Pero, good. Para sa akin, iconic. Isama yun sa core memory ko. Ito tanong ko. Na-surpass na ba already itong Katipunan ang poblasyon? Parang In terms sa ano na yung trend, yung intensity ng, alam mo na, puntahan talaga. Parang kasing sobrang magkaiba nila, eh. Iba yan. Magkaiba yung Iba yung culture sa Katip, iba yung culture sa Pobla. Kasi sa Pobla, usually... Okay, define. Ano bang culture ng Katipunan? Sa Katip kasi mostly more on students. Tsaka student price din halos lahat ng bars doon. Okay. So, budget meal talaga. Pero kasi yung mga guests mo, hindi naman budget meal. Isipin mo sa atin na yung nag-aaral, sa Miriam, di ba? UST, ganyan. Sa Pobla, halo-halo kasi Lasal, CSB, tapos may mga workings kasi syempre malapit lang sa kanila. So halo-halo, unlike sa Katip, puro talaga Estudyante lang. Mostly students. But in terms of music, meron bang difference? O... Hindi. Parang yung pagkaka-atake lang ng music ang magkaiba sa Katip and Pobla. Kasi, ang napansin ko sa akin, sa sarili ko, sa Katip, pwede akong bumugbog bigla. Yung bigla mong lalakasan yung energy mo. Sa Pobla kasi may pacing, eh. Parang kailangan opening prime, kailangan i-build mo sila. Tama. Sa Katip, gusto nila yung biglaan na parang party-party agad, tapos biglang babagsak mo ng ganyan. Ganun. Tama. Yun yung napansin ko para sa akin, Para sa akin lang yun. Tama. Kasi yung Pobla, ang naabutan kong Pobla, nung nagkamulat-mulat ako, di ba parang siya yung, once upon a time, parang naging sanctuary siya ng mga indie-indie. Tsaka underground. House. Naging sanctuary siya. 2019 nata. Pre-pandemic. Kasi yung fit nila music. Ayun yun ang maganda. Fete ng music, Para sa akin, yun yung golden era ng poblasyon talaga. Parang talagang nagkaroon ng... May community. Bawat place. Naabutan mo ba? Actually, hindi ako tambay ng Pobla. Ganda nun dati. Sobra. Kung dati, siya for producers? may makikita ka dun gamit MX. May naggigig ng naka-Ableton push to. Meron. Ganda ng poblasyon dati. Naging sanctuary once upon a time ng... ang Pobla ay naging sanctuary for indie and underground scene. Kaya lang, ba't kaya wala nang ganun yan? Kasi nung pandemic, di ba mostly halos lahat ng bars na alam natin na nag-close. So, hindi na sila nakabalik. And ang ginawa ng Pobla pagbalik ng pandemic, naging sila, open format lahat. Halos lahat yung mga house, open format na. Kasi syempre, kailangan niya ng sales. Unlike dati, culture is culture, eh. Parang house, dito lang kayo. Yung mga hip-hop, dito lang kayo. Yung mga open format, dito lang kayo sa site. Ang ganda nga parang... Kasi lahat may community, bro. Parang kada venue, meron... Bawat trip mo talaga is pure house. Parang doon ka talaga vibe. Doon ka pupunta sa venue na yun. Yung buhay band time in Manila, yun. Yun super underground. Techno, trance, hardstyle. Super underground yun. Tsaka alas 8 ng umaga, nagtutugtog pa. Ang nakakatuwa nung panahon na yun, buti nga naabutan pa namin ni David kahit papaano, is shoutout sa'yo, David. Talagang may bawat kulto. Halimbawa, dito talagang mga hippie yung mga tao, tapos ganito yung mga tugtog. Dito mga nagbabanda, rakista. Kita mo yung parang guild. Parang nasa pelikula. Parang parang guild talaga. Galing, so solid. Doon ka lang makakita ng naggigig tapos parang ambient yung tunog. Ambient, ganun. Ngayon may Fede la Music, diba? Meron. Tapos na ba?
Hindi pa, 27. So Solid this yun, bro. week. Lo-fi, may ganun na kulto. Meron. Tapos may mga dubstep lang, may ano. Galing. Solid. So yun ang yun ang parang Sayang. yun yung naabutan ko Lungkot. na yung ganun na naging sanctuary siya for indie and underground scene. Syempre, di naman ako underground. No? Pero, na-appreciate ko. Galing eh. Oo, Lungkot ako kasi na yung lungkot. community, ang ganda May segregation. I mean, may filtering talaga ng galing kung house dito sa Tagban. Kung reggae na nandito isa pa yun, tipon sila, pre. Nandito lang Tsaka, kita mo yung itsura ng taong nanunood. Makakakulto talaga nila. Parang men of culture eh. Nandun eh. Solid, Nandun pre. talaga. Kala mo talaga, basta, para kang nasa lugar ng Ready Player One. Ganon. So, nakakalungkot. Alam niyo yung part ng Z Hostel? Yung isang papasok dun sa loob na iskinita. Iba-iba yun ng genre lahat dati. Sa mga sa bandang auto, di ba? Parang wala na nga eh. Ngayon wala na. Nadadaan ko yun eh. Ano na? Wala na. Madilim na. Ang dilim na, pre. Pero yun dati yung talagang Bawat garahe doon dati nirerentahan. Ngayon ba meron pa rin ba kahit papaano? Wala na, halo-halo na. Hindi, halo-halo. Ako nung dumadaan ako doon sa aisle na yun, dati pangarap kong mag-play doon. Nakapag-play naman ako, konti 2019. Lalo na sa forte mo. Oo, pero ngayon pag dumadaan ako doon, nalulungkot ako. Kasi doon ka galing. Oo, Hindi ka man lang naka-play, no? Naka-play naman ako. Hindi ka hinintay. Hindi ako nakarami. Parang willing na ako tumalon nun eh. 2019 magre-resign na ako nun ng DJ ko eh. Buti nga hindi natuloy kasi biglang natanggal talaga yung night scene nun eh. Ako talaga ang solution sa ano mo pa. Kung naalala nyo yung Ako talaga solution sa mga karir mo par. Kay Gerson pa yung agimat that time. Tapos yung Tapos si ilalim. Gerson, dami mong gig. Paldo. Si Mr. Paldo. Mr. Paldo. Paldo Escobar yan. Isa sa pinakasikat dati, yung ilalim ng agimat. Yoy pangalan niya. Yoy. Yun talaga. May makikita ka tangina nagigig Guitar Hero yung gamit. Almost. Tangina, ang angas nun, boy. Iba, siguro, Out of world talaga. Merong nagigig ng looper. May Ableton Push. ay man mga lagi beatbox nga. Doon ko nakita yung mga doon ko nakita talaga yung artistry. So ngayon wala akong makitang ganun, kaya nakakalungkot. Kasi nga yung sales. Kasi puro MIDI yun eh. Dati yun yung mga hilig ko dati, mapping, mga ganyan. Magic. May makikita yung mundo mo. yung mundo mo. Nagmi-MIDI fighter. Tapos budots yung kanta, tapos biglang magiging trap. Ang pogi nun dati, makakita ka ng ganun sa Guitar Hero. Well, parang hindi natin yung pandemic nag-shape ng nag-shape ng fate ng night scene eh. Parang sales. Wala tayong nagawa. Kaya for sure maraming mag-agree sa akin na pag sinabing 2019 yun yung golden era talaga ng poblasyon dati. Comment down below. If If you agree na yung pre-pandemic ng Pobla, iba Sana student life kasi ako nun. sana pre mabalik. Student life ako nun kaya di ako. Sana mabalik. Sana. Balik natin. Sana. Balik natin. Kasi nowadays kasi Sabagay, wala na nagsisimula dun eh. kasi nowadays kasi yung music mismo, although iba na lang atake, pero generally kasi Isa lang. iisa na lang Yung Katipunan tsaka yung Pobla, basically iba lang ang location, pero iisa na lang talagang ang direction eh. Yan pre yung sinasabi ni Jared dati na tangina kahit saan ako pumunta ngayon, Justin Bieber, Taylor Swift, ganun. Kasi siya nakita niya rin yung iba-ibang culture dati. Kasi sila hiwalay sila nun dati yung mga base heads. Hiwalay na kulto sila nun eh. And nakita niya rin yung iba't ibang kulto that time sa poblasyon. Kaya feeling ko nalulungkot din siya makita yung poblasyon na gano'n. Hindi kaya dahil parang nowadays kasi it's all about business na talaga. Parang dati business din naman yun eh. Kaso kasi kumikita dati. Ngayon mas grabe kasi ngayon ang kitaan ngayon dahil pansinin mo na parang ito na yung formula right now eh. Yung mga top 40 talaga eh. It doesn't matter. Di bali nang wala ng character itong ginagawa ko. Ang importante, sales. Totoo yun. Diba? Makakapag-ROI ako. Yun ang malungkot. Yun ang medyo, guys, yun ang pinaka, yun naman talaga pinaka, may magagawa ka ba? I'm not sure. Artist ka nga eh. Dapat kung ano yung mismong originality mo. Labas dapat mo. yun
Kaya kaso dahil nga dun sa ganung sistema, may mga adjust ka na. May mga certain limitations talaga na hindi lahat ng skills mo malalabas mo. Totoo yan. Talaga marireserve mo talaga siya. Or, tulad na sinabi natin sa last episode, kung nalusutan mo, okay. Goods. Pero kapag nang-beat rebels ka nga naman, Yun nga, yun lang. Patay ka. Patay ka. Article ka. Article na, tapos ka. Pag ikaw ay na MMK, Tapos ka. kari ka. Yun yun eh. Parang, basically, parang ride or die talaga eh, no? Na, well, talagang kailangan mong i-embrace na. Ganito na ang tugtugan mo yan. And, Kailangan mo na mag-adapt eh. kailangan mong i-adapt. Pero, it doesn't mean naman kasi na, yung kasi mga iba kasi, parang, nalimit na nga sila. Pero, may mga ibang DJs na talagang drinap talaga nila yung roots nila. Iniwan talaga nila at pumunta talaga sila doon. Just because this one pays. This one pays. Pero hindi naman ganun eh. Di naman pwedeng iwan na lang all the way yung roots. Pwede mo pa rin naman kasi laruin yan eh. Especially kung open format naman yung set. Free will ka kahit pa paano. Meron yun. Free will ka. Diba? Gamitin mo pa rin. Diba? Yung spectrum mo, i-jumble mo lang naman yun. Juggle mo lang. Gumawa ka ng sarili mong para ka na nag-reinvent sa sarili mo. Totoo. Na, top 40 pa din, pero pwede kang mag-dubstep. O doon mo pwede ipasok yung mga gusto mo na, i-blend mo yung gusto mo doon. O ipasok. Budots nga ni Marcos, piniplay ko eh. Pinapasok. Dubstep remix. Dubstep yun. Diba? Kumbaga, kailangan mo pa rin kasi i-treat yung sarili mo, Ben. Mismo. Kailangan Hindi, isa yun sa magpapasaya sa'yo. Oo Hindi, kasi ayun nga yung problema. Kung palagi ka na lang kung puro ka na lang give ng give, Parang sarili. parang sarili mo, men. Yun, dun pumapasok yung burnout. Yun, isa yun sa mga prime elements na mababurnout ka talaga. Kaya ka nga pumasok sa DJ industry, basically. Gusto mo kasi yung yung una yung tinutugtog mo. At the same time, syempre, yung artistry. Although may mga iba kasi na talagang okay na sila doon. Wala naman tayong magagawa. Okay na sila doon. Goods din. Depends sa okay na sila. DJ. Mali mo, doon sila nagsimula talaga. Yun na talaga yun. Yun na yung parang natural habitat nila. Top 40s, ganyan na talaga. Which is advantage nila ngayon yun. Advantage nila yun. Advantage nila yung gusto nila eh. Pero natutuwa sila sa ginagawa nila eh. Ang DJing naman kasi hindi naman niya pinanganak kahapon eh. Totoo. Ang dami pinanggalingan yan, men. Diba? Lalo na ikaw, 19 na. Ulo ka. Dami mo na napagdaanan. Kwento mo kayo sa tipon. So, tayo yung nag-agree na, I mean, yes, nagkaroon talaga, especially sa Pobla. Kasi, yung katipunan talaga yan. Wala naman sigurong nagbago bukod sa dumami lang yung mga establishments. Diba? Yung Pobla talaga nagkaroon ng character. Diba? Kakaibang character. As JC mentioned, yung pre-pandemic, talagang culture. Naging haven ng different cultures. Different talaga. Diba? Para sa kanya, haven yun. Goods. So, kahit nagbago man yung atmosphere ng Pobla, still, ang importante pa rin is buhay pa rin. Actually, buhay pa rin. naman. Diba? Buhay pa rin. Actually, alive talaga siya. Alive pa din. Tsaka, ang ano lang dun, onti na lang yung underground spots eh. Unlike before na... Madami, oo. Parang commercial yung underground sa Pobla. Ay, na-miss na yung Sarap. May aftertaste. Oo. So, yun. Katipunan, poblasyon, kung saan ka malapit, or kung saan trip ng kayo magbabarkada, okay yan. Good choice yan. No? And drink responsibly. Oo naman. Oo naman. At, wag mag-o-order ng signing kapag sarado na yun. Yan ha! Maawa kayo. Bastos ka na nun talaga. Sorry dami ha. Ang lagi nyo ang signing, in-order agad. Okay. Hindi yung sinasara yung rehas. Order mo 3 pa. Ate, sign in ko. Dapat maubos yung signing ko eh. Dapat masagad ko signing ko. Ano ba yun? Tsaka, matuto kay Arden. 2 AM.
2 a.m. Ano yun, confessions? Yung mga 2 a.m. Ano yan? Masterclass. Kailangan mag-take notes. Dahil yan, cheers tayo. Yes. Sa Katipunan at Pobla. Katipunan, the best. Ano ni JC yun, Roots. Roots ni JC yun Umiyak pa nga daw to, apparently. Naiyak siya sa akin, pre. Sabi niya, tangina, gagong galing mo na pala. Totoo. Umiyak yan si JC. Doon sa Katipunan. Kasi nakita niya na parang Hindi, lasing na ako. first time niya makakita na, syempre, tropa. Tropa, tas ano. Parang nakaka-proud lang. Madaming emotions that time. Kasi nga hindi ko talaga alam saan ako pupunta nun. Oo, kasi medyo emotional shit yung past na. Kasi nga, si JC nun, gusto ko siya pasayin. Kaibigan ko to eh. Paano ba yun? Easy ka lang, boy. Sabi ko gusto ko lang siya pasayin kasi malungkot siya. Pero masaya naman talaga. Masaya siya nun. Masaya talaga yun. Natakot ako sa'yo. Talagang Natakot ako sa'yo, boy. Hindi ko na siya nakitaan na itutuloy ko talaga yung DJing that time. Kasi lahat ng taong nakapalibot sa akin nun, laging sinasabi nila, hindi naman nagbibigay ng pera hindi naglalagay ng pagkain sa mesa natin yung passion na yan. So, focus ka dun sa kung ano yung nagpapasahod sa'yo ngayon, which is teaching. Kaya tinalikuran ko siya. I think, pandemic. Nabenta ko kasi lahat ng gamit. Turntable ko, lahat. Kasi lahat. So, dahil din doon sa gabi na yon, yun yung reason kaya nag-all-in ako na yung buong back pay ko nun sa... Pinambili niya na. Pinambili ko ng Rev 1. Pero ang reason ko kasi nun, may lumabas na post sa Facebook na magkakaroon ng DJ battle. Yung sa Gears Unlimited, ang champion is 25k. Parang yun. Wala akong alam ibang gawin kundi mag-battle. Tapos wala na akong gamit. Tapos sakto yung back pay ko nun is 17,000 lang ata. Tapos yun, saktong yung sunod na post nun, si Jeff James. Si Bad Boy? Si Bad Boy. Nagbebenta siya ng parang open box lang na Rev 1. As in, bagong-bago pa. Open box lang. Natanggal lang yung seal. Chinek ko rin naman. Bagong-bago talaga. Tapos yun, 17k. Sakto. Tapos pumunta ka sa amin, no? Nirekta ko na yun doon. Tapos, nagkang ka sa amin. yun na rin. Nagpaturo ko paano mag-mix. Paano siya mag-beat match? Sabi ko, tangin na mo, galing-galing mo mag-battle. Di ka marunong mag-beat match. Ata 4-time champion na ako. Hindi ako marunong mag-mix. Kasi wala nagtuturo. Ang pinaka-lesson ko lang with beat matching that time is nung panahon na nagpunta rin si Marcos dito. Tagal na. Hindi, nung panahon na yun. Nung panahon na yun, hindi pa niya kaya magturo ng maayos. Totoo. Parang, ang ako kasi, may knowledge ako. Naalala ko yung turo niya. Nakita niyo yan, guys? Yan, ganun lang gawin. Hindi ako wala naman talaga, rin akong parang capability na magturo. That time. Nung panahon na yun. Pero parang sa akin, direct to the point. Nakita niyo yun. Ganun yun. Nakita niyo ba yun, guys? Ang hirap explain. Basta ganun dyan. Mayroon pa explain. Just read my mind. Yun na yun. Parang lahat kami. Basta nakapag-transition na ako. Kayahin nyo na naman. Lahat kami may oras. I'm your conscience. Yan na yun. Si Bori, isang oras, ito ituturo niya. Si David, isang oras. Si kasama natin, si Saiki. Music theory, gano'n. Si Aaron. So marami. Shoutout, Saiki. Tapos si Marcos na, tangina. Yan guys, ganito lang ako nag-ano, basically, 2 kanta, ganyan. Tapos, yun, nakita niyo ba ano nangyari? Nakita niyo nangyari? Gulat kayo, no? Naka-project pa sa TV yun, pre. Tanginang yan, wala akong nakaintindi. So yun. All those years. Tapos, sino pa mga kaibigan kong DJ? Si Gerson. Shoutout sa'yo, Puking. Ano ba si Gerson? Ata. Lagi nagpupunta si Gerson eh. Tapos, si Gerson din, hindi niya rin ako maturuan kasi ng mga ganun. Ang alam niya... Iba kasi yung alam mo yung ginagawa mo sa paano mo siya ituturo. Alam mo siya ituro. Tama rin naman. Iba Mahirap din talaga. Iba siya. Iba yung skill. Iba yung skill ng pagtuturo. Totoo yan. So yun, kaya wala akong natutunan guys. Talaga. Si Gerson naman, ang ano niya sa akin dati. Ang mga pinapagawa niya lang pala sa akin noon dati is mga intro tsaka outro. Yung drums, kung na-explain niya sa akin na maayos na yun lang yung kailangan niya. Ang dali lang gawin nun dati as producer. Totoo. Hindi ko mag-gets eh. Sila sabi niya, hindi pa remix. Magda-drums lang daw ako sa umpisa. Tapos yun na daw yun. Putang inang yan. Ang gagawin ko nun. Yung pa na drum roll. Diba?
Paano mo siya magigets? lahat yun pre, nag-sink in lang sa akin. Nung tinuruan na ako ni Arden ng mixing. Putang ina, sabi ko, meron palang intro tsaka outro. Sabi ko, kung alam ko lang na may mga ganito yung... Kasi nagtataka ako paano seamless lumilipat yung isang kanta. Sa kabilang kanta. Sipin mo 4 na champion na ako noon sa DJ Bat. Hindi ko alam lahat yun. Wala lang yun yung baliktad yung ano niya, learning curve niya. Simpleng shit. Magkaiba naman din talaga yung battle DJ style. Diba? More on technicals kasi. Hindi, nag-gets ko rin siya. Paano kung hindi ka tinuruan ni Arden? Kay Jesu ka lang na, no? Nag-number na. Sa akin nagpaturo. Right out mo yan. Kaya yun, JC. Hindi pa yun ang worst pa dyan, ang dami, naghanap talaga ako na magtuturo sa akin. Willing akong ituro lahat ng alam kong technicals, scratching, finger drumming, lahat ng shit, pati paggawa ng routine. Gusto ko lang matutunan yung mixing. Kung paano. Basically, exchange ideas. Exchange. Walang naniniwala sa akin na hindi ako marunong mag-mixing kasi puta. Ayaw siyang turuan. 4 na beses ka na nagcha-champion, hindi ka marunong mag-mix. Sinong maniniwala sa'yo, di ba? So wala talagang nagturo sa akin. Kaya, si Arden yung ano. Pero tangina, nung kailangan ko lang palang tignan. Putang inang gawin ko paano ipe-play, kailan ipe-play. Tapos timing. Nakita ko yung structure nung kanta. Meron pala talagang intro at outro. May drums talaga. Remix. Hindi ko alam na nag-exist yun. So, pinaghihirapan ko dati dugtong yung normal na kanta. Sa isang normal na kanta pa. Kung paano siya nag-fade, ganyan. Putang ina, ganun lang pala, mapatong mo lang. 8 bar lang yun palit. Ayun, so late ko siya natutunan. So nung tinuruan niya ako, minumura ko na si Gerson sa utak ko. Tsaka si Marcus, si JB, lahat sila. Tang-inang tomato, ganun lang pala. Gago, isang ko lang sa kanya, ganito JC Di ba, may mga bars tsaka beats, sabi ko, sa isang chorus may 8 bars dyan, tapos yung intro may 8 bars din yan, tapos ganito yung bilang sa kanya, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, yun lang tinuro ko nung siya gumawa. Takin na pre, ganito lang, ganyan lang, sinasabi mo mahirap. Familiar naman ako sa mga bars, sa bilang kasi sa music production, tsaka gets man yung rhythm ganun. Yung nung time na yun, di ba, pag self-taught ka talagang by ear ka talaga. Hindi, tsaka iba rin talaga yung theory mo sa mixing. Lalo pa self-taught. Lalo na ako. Example. By ear ka by ear Parang, iba. Hindi, di lang yun Kumbaga, di lang baliktad, pero meron kang unconventional pathway. Paano ka natuto? Kasi sa case ko, since self-taught nga ako, napakatagal. Tagal nga. Napakatagal. Pag wala kang mentor, lahat ng trial and error dadaan. Complete opposite ka pa, may guidance ka. Or may yung katulad sa akin, perfect example. Kasi ako parang... Mas mabilis. Mabilis. Kasi parang yun, halimbawa... Session siya nag-sessions ka talaga. School siya. Ang kagandahan lang kasi sa self-taught, although ako, mabagal. Pros cons yan. Lahat naman yan Ang kagandahan lang sa akin, meron ako sariling style. So ako wala. Agad So wala. Masyado agad Hindi. Defensive agad Hindi. I mean, may parang sinasabi ka sa gusto mo sabihin. Para sa candy lang Parang may gusto kang patunayan sa sinasabi. Anyway, may kanya-kanya. Siguro ang nagigets ko yung ni Dino na parang nadidiscover mo by your own. Kung ano yung right and wrong forte mo. Hindi naman ibig sabihin na bakit na-discover mo, ikaw lang, style mo lang yun, di ba? Maaaring meron kang kapareha, di ba? Na hindi mo naman din sinasadya. But, alam mo yun, meron ka ng go-to. May go-to skill ka na. May go-to, alam mo yun, meron ka ng sariling, what do you call it? Drawing board. May plano ka na kung, pag-mixing, ganito, paano mag-mix ng hip-hop, may style ka. Paano mag-mix ng EDM, may style ka. Paano mag-freestyle, may ganun din. Meron kang, may framework yon. Meron kang framework. So, ako wala. Ano ko sinasabi? Hindi ko naman siyempre masabi dahil hindi naman ako nag-mentor.
Pero may pros and cons yan. Ikaw Hindi na ko alam. Syempre, maganda lang, walang binayaran si TV. Mabilis. Oo. Yun ang maganda dun. Hindi, mabilis yung learning curve kapag may mentor siguro. Sobra. Ewan ko. I'm not sure kung ano yung magiging cons mo doon. Kasi alam mo na eh. Hindi, tsaka lahat. Hindi, mas may magkaka-cons ka rin kasi nagdi-discover ka ng bagong identity para sa sarili mo eh. Which is kasi either na feed na sa'yo lahat ng kailangan eh. Either i-embrace mo yung style ni mentor or gumawa ka ng sarili ng style. Or you need to drift away and to create. Hindi, kumbaga, kunin mo yung style ng mentor mo and i-mash up mo yung idea mo. So basically, ikaw na yun. Yun na yun. Pero parang ano pa rin yun, somewhat reset kasi parang may hahaluin ka na lang element ng galing sa'yo. Meron ka lang ititirang element dun sa mentor mo. Which is yung mga importante lang. Importante lang. Pero ang mahirap doon is yung maghahanap ka ulit ng ano mo. Pero kung ako, papapiliin. Skill na para sa'yo. Pag papapiliin ako, mas maganda talaga yung path na may mentor ka. Kasi ikaw, halimbawa yung years ng trial and error mo para mabuo yung self-coaching. Sayang yung panahon. Sayang yung panahon. Pwede niya ituro sa'yo ng 3 araw. Sayang yung panahon. Yun yung mahirap. Mas may leverage, kumbaga. Yun yung mahirap sa katulad kong self-thought. Tagal talaga. So pwede ka na mag-mentor, pre. Hindi, pinapalo ko kasi yung years of experience mo doon sa trial and error. Tsaka marami kang ma-explain ano tawag dun, historian to eh. Alam mo na kasi yung yung mali sa hindi. Kasi ang dami mong trial and error. Yun yung ituturo mo ngayon sa mga mentees mo. Para mabilis nila maabot yung unasan ka. Pwede. Oo. I mean, kumbaga, yun siya. Kahit unconventional yung naging journey ko sa pag-self-discovered doon pa lang sa basic beat matching pa lang. At least nagawa mo siya in your own way. Kahit yung naging compromise nun is yung length, yung sayang ng panahon mo. Sayang ng pwede mong mabuo sana sa ibang bagay. Diba? Parang ako, for example, diba, since marunong na mag-basic beat matching, nag-focus ako ngayon sa battle side. Diba? Kasi parang doon ako curious na parang paano ginagawa nila Carlo at hindi to nila Charles. Kaya siya mabilis. Anyway, yun. So, 2019 lang siya, tapos ikaw, Raul. 19. Sino nga ba? Sino nga ba? Anyway, before tayo magtapos, ito yung natin. Since nandito naman si 100 Digits, diba? Napag-usapan din naman natin yung sa episode 2. 2 ba yun or 1? Depende kung saan yung napag-usapan yung dahil sa world music, nagkakaroon ba ng overuse? Use or abuse? Overuse or abuse? And I mean, overrated. Naging overrated na yung world music. Okay, so, apparently, ayon kay 100 Digits. Sinabi mo to, pero maganda to. Meron siyang fearless forecast. Ayon sa kanya, ang the next big thing daw ay yung pagbabalik ng dubstep. Brostep. Hindi brostep. Dubstep talaga. Dubstep. UK, man. Tsaka Dubstep. Okay. Hindi rin, no? Okay, define. Dubstep talaga. Bakit sa tingin mo, yun ang nakikita mong forecast na babalik si Dubstep UK? Ito, base lang to sa mga nakaka-encounter ko sa Pobla. Mostly na mga pinapatugtog din, song selection is mostly mga UK dubstep. Dub. Ano to? UKG ba to? UKG dub? Iba pa yun, di ba? Iba pa. UK dub. Iba yung UKG kasi... Medyo mababa siya. Teka. Kailangan natin ng UKG, di ba? The UKG, basically garage. UKG. So UK garage. UK garage. Kaya nga UKG. UK garage. UKG dub. Di ba? Greg David. Parang Filmin, mga ganun. Sammy Virgie. Yung mga UKG. Yung mga UKG. Artful Dodger. Yan. Overmono, mga ganun. Disclosure. Disclosure ng UKG. Puro mga bago. So, mga bago yung inaano ko eh. Hindi ako, Greg David eh. Insomnia yung naabutan ko eh. Pulol mo, re-rewind ang alam mo ata. Re-rewind ka. Inabong-bong jaleta. Balik. Oy, ano ko yan? OG song ko yan. Balik. Malulubat ka na, boy. Oo nga, malapit na. Anyway, sige. Ano ba din? Diba? I mean, kaya feel ko babalik si dubstep.
Yun yan, parang nagiging part na siya ng mainstream when it comes to DJ sets. When it comes to DJ sets, I'm not saying mainstream when it comes to streaming. Sa DJ sets, lalo na yung influence ng Boiler Room. Yun nga, kasi halo-halong genre. Halo-halong genre. Yan, yung mga recorded sets. So, pero ang kaya nasabi kong big thing yung yung UK dubstep ngayon. Most of the audience kasi hindi ganong ma-absorb yung US dubstep, which is yung bro step. Yung heavy high energetic, high synths. High synths. Which is nagpopularize Skrillex. Kasi hindi naman information lang, hindi naman si Skrillex yung nag-invent ng dubstep. UK. Take note. Parang yun yung nagiging misinformation. Yun nga, siya lang sumikat. Sobra kasi. What year sumikat ang UK dubstep? Hindi siya sumikat what year na invento. O na-invento ang UK. Hindi, parang na-invento, but it doesn't mean na sumikat siya right away. Hindi talaga. So, kailan siya nagkaroon popularity? Late 2000s. Late 2000s. Actually, early 2000s meron na. I mean, ang dubstep ba ay early 2000s din ba siya finorm? Kasi usually alam ko, kasi siya, men? Galing siya sa reggae, di ba? Reggae. So parang Damian Marley to? Which is si di ba si Skrillex, mahilig siya mag-incorporate ng may reggae din. Reggae and dubstep. Kaya hindi siya nalalayo. Kasi alam yung roots ng dubstep is reggae. Tapos yung if I'm not mistaken, yung African dub ba yun? African or Jamaican dub? I think Jamaican dub. Jamaican dub yun. So parang pinagalo yun sa yung reggae. So parang ganun siya. So doon na form yung dubstep. Ginawang electronic, no? So 2000s, early 2000s, meron ng dubstep talaga. So bigla lang pumasok si Skrillex. 2010s na. Kasi dati banda si metal band, no? Bata pa siya, no? Okay, and then? So, parang yun yung confusion ngayon actually. Yun yung confusion. Ano yung bago na dubstep ngayon? Actually yung may mga iba rin ako na-encounter na naging fan na din ng dubstep ngayon. Parang, ano ba yung mga bagong dubstep ngayon? Ba't parang tunog luma? Di ba? Kasi, yung tinatawag na modern dubstep, yun yung kay Skrillex. Yung mga bro step, ganun. Pero, sa generation ngayon, yung 2020s, iba yung modern ngayon. Iba yung modern dubstep ngayon. Which is yung parang nagtatrack back sa early yung totoong dubstep. So basically parang cycle lang. Cycle lang. Basically para siyang sinample sa 2000s and parang kasi siya, men, yung parang TikTok, parang akala nila bago, pero luma na, pero parang akala nila bago. Ang feel ko kaya mas na-adapt siya ngayon dito sa Philippines since hindi nga na-adapt yung US sobrang heavy. Yung UK kasi groovy. Basically more on groove siya. Para kang nakikinig lang ng trap. Ganun. Pero heavy bigat. Pero yun yung totoong dubstep. Yun yung totoong dubstep. Ang daming naging issues before kay Skrillex dati kasi lumalayo yung ang natatawag na dubsteps is yung dubstep ni Skrillex. Which is parang fun fact. Si Flowdan, Rumble. Nainis yan dati kay Skrillex. Kahit sila Deadmau5 dati. Kasi nung na sumikat si Skrillex 2010s. Basically yung mga UK dub hinihate si Skrillex kasi lahat. Yung dubstep kasi underground. Parang siyang techno. Underground talaga siya. Then naging mainstream si dubstep sa US. Yun nga kasi yun yung kinahate ng UK. Tapos mali yung parang pagkakakilala ng US noon sa dubstep kasi nga ang kinikilala nilang dubstep yung dubstep ni Skrillex. Which is para sa akin yung dubstep kasi ni Skrillex
para siyang naka-steroids nung UK version. Oo, mas malakas. Sobrang high synths. Sobrang ganun. Bass synths. Sobrang OA. Pero pag napakinggan mo yung totoong dubstep talaga, yung Groovy totoong yung totoong pinanggalingan ng dubstep, malayo. Groovy. So Malayo basically talaga. parang in yung consequence kapag meron kang pinasikat na isang existing genre. Maganda sana Akala ng mga tao ngayon. Yun. Siya nagpauso. Siya nagpauso. Nakakabit sa pangalan niya yun. Oo, kasi basically, ano ba ang papansinin? Yung underground o yung sumikat talaga sa airwaves? Yun nga. Yun ano yung mas kapansin-pansin? Oo. Diba? Yun kasi minsan ng sad truth talaga. Yun yung napapalabas sa TV. Kunyari, mainstream nagpauso ako ng genre. Yun nga lang kasi yung atmosphere nun, masyadong underground. Totoo. So, wala akong popularity masyado. Ang nakakakilala lang sa akin, yung kapwa underground ko. Tapos may isang... For sure, no? Then may isang stranger na maaaring hindi mo siya kilala, pero nagandahan siya dun sa tunog mo. Then, minodify niya. Ngayon, siguro, tas pinangalan niya, ganun pa din. Diba? Pero, infused with his own style, signature. Ngayon, sumikat. Akala tuloy ng mga tao, siya yung nagpauso nun. Diba? Yun yung medyo... Maganda sana doon, nagbigay siya ng sarili niyang pangalan. Yun. Parang di ang malito, Brostep no? ba galing ba sa kanya yun? Hindi siya ng term na Brostep. Parang mostly kasi mga fans, fans sila ng pangalan. Writers. Sila mismo. So hindi siya... So, hindi nila ma-distinguish kasi yung genre ni Skrillex. So, kinabit niya lang din sa dubstep. Pinakamalapit talaga that time is dubstep na genre. Tapos baka parang sa sanga, ito yung dubstep, ito yung brostep. Subgenre siya. So, ganun na lang sa nangyari. So, parang nakalimutan yung history. Nakalimutan yung roots nga. Yun yung exactly. Nag-boom eh. Exactly. So, parang, kung ako siguro yung medyo sensitive, talaga magagalit ako. Lahat sila. Teka lang, ako nagpasimula niya na. Tsaka community namin yung madami na epekto. So, parang, I think kulang sa recognition lang. Sobrang lumawak pa yung US. Yung rhythm. Yung rhythm. Tapos hybrid trap. Pati house. Nag-electro house na sila. Electro house. Complextro. Yan. Diba? Gumapang na. Fusion na, no? From dubstep na incorporate siya sa ibang genre. Ngayon, sa tingin mo, sino na yung mga local DJs na tumutugtog ng ganun ngayon? Shosho. Hindi naman kailangan isa-isa. Sino yung mga parang prominent ngayon? Sa local DJs. Shosho talaga. Sino pa? Si Marcos. Kasama kasi doon. Magbigyan lang natlo lang. Example lang na watch out. Huwag mo na sama sarili mo kasi andun ka na. Anong ka na eh? Shosho. Cesare. Continuum bass. Shout out. Okay. Let's go. Then, si Xiangyu pag bumalik sa roots. Si Xiangyu. So far deep. Hindi niya kasi... Hindi si Xiangyu mostly for festival yung festival yung dubstep niya. Skrillex. So sino pa? So tingin mo yun lang yung dalawa lang muna. Tatlo na eh. Kasama ka na doon. Ito, nag-ano rin to. Yung dubstep ko, like Jenny. Putang na dubstep ba yun? Nag-aamdi ka rin. Ay, hindi, pre, kasi nandun ka lang nun. Kaya pinarinig mo lang sa akin. Kailangan mo marinig na, Marcos, alam ko yung mga ginagawa mo. Nagpa-impress ka lang. Pre. Kasi naka-video siya eh. Pasok ako ng Hamdi. Manggagamit din. Hindi, I know the roots, bro. I know the roots. Parang yun, respect. Respect kay Marcos. So anyway, yun ang nakikitang forecast. Yun ang forecast na maaaring bumalik. Sana. Kasi ganda eh. Ganda sana, di ba? Parang siya eh. Sa ngayon, pag ganun siya ulit. Pag ganun. Rising siya ngayon. Kasi napansin ko, di ba yung bro step, hindi siya masyadong talaga. Dito. Sobrang niche nung men. Oo. Lalo na yun yung panahon nga ng Bass and Bacon. Sobrang niche nung bro step. I mean, ng audience ng community. Konti lang naman talaga din Konti kasi. lang talaga. Kasi dati para siyang, I would say, halimbawa sa mga nagbabanda, yung parang ganun ba tawag dun sa sa genre ng nagbabanda na yung sobrang metal. Metal. Heavy metal. Hindi lahat nakaka-appreciate ng heavy metal.
portion lang siya ng kulto. So parang ganun si dubstep before. Totoo. Parang pag ako dati, alam ni Marcos yung tonto ako sa dubstep, pero pag pinapakinggan ko siya sa ibang tao, hindi nila na-appreciate. ang ina yung pinapakinggan mo, demonyo ka ba? Oo, puro ingay. Hindi kasi basically parang yung metal and dubstep sa DJ world, parang siya yung metal. Mismo. Yung dubstep, siya yung metal eh. Ganon. Pero ano yun, parang sa akin, pag nakikinig ako nun, parang therapeutic siya sa akin. Hindi, tsaka akin, orgasm yun, pre. Oo, ganun siya. Ganun yung feeling niya sa akin before. So, sana, bumalik pero ngayon, yun nga, yung sa nakikita ko ngayon, maraming na-appreciate ngayon yung dubstep actually. Sana. Ngayon. Pangat eh. Pangat siya. Parang simple, parang cycle lang talaga siya. Kung ano yung mga nauso noon, bumabalik din. Parang fashion lang eh. Fashion. Bumabalik lang. Tingnan mo yung fashion yun, early 2K sense. Y2K, di ba? Bumabalik lang talaga. Diba? From colors, yung fabric, Supra. Skull candy. Yan naman tayo. Anyway, ganun yun. So, that's it for our episode 3. Napakahaba nitong episode na to. Pahihirapan nyo. Sa pag-edit. Pahihirapan nyo kung mag-edit. Maraming salamat at kung umabot ka pa sa puntong ito. Na nagkukulitan na lang kami. Maraming salamat. No? But before we go, of course, your social media accounts. JC? JCP Gutierrez, sa IG naman, at Xerion.official. Sa TikTok, it's Arden Floho. Sa Instagram, Arden Floho. Sulat mo na lang dyan. Edit mo na lang. Follow nyo ako. Makikita nyo si Marcos sa IG ko. Marcos. Ayun, sa lahat ng SOCMED platforms, at 100 digits. Ako, Instagram and TikTok, General_DJ. That's HNRAL_DJ. Di ako magkasawa. Ganun, maarte yung spelling ko eh. Tama. Pinaghirapan mo yan eh. Oo, doon ako nakilala. Kuya General. At least nababasa nila yung branding. Anyway, thank you din sa pagsama sa amin sa episode 4. 4 na, no? So, next week, episode 5 tayo. And this has been General Timmy, Arden, JC, and 100 DJs, and this is Nicel Podcast! Woohoo! Guys, drink responsibly.